Tatlong sunod-sunod na quarters na bumabagsak ang finances. Wala ba kayong gustong sabihin? President Bai. Masyado tayong nag-invest sa Parcel 3 sa South City. Kung hindi pa babalik ang pera, baka sobra na ang gastos natin sa Parcel 3. Hindi aabot ng 2 buwan. Baka tuluyan na tayong malugi. Ang kailangan ko ay desisyon, hindi reklamo. Kayo, Ha? Kailangan lang nyo i-package sell ang Parcel 3 sa South City. Kasama ng Baiwa Ali Commercial District na ginagawa natin. Ibenta nyo ng sabay-sabay. Natural na ang pamilya yan ng Shangjing ang bibili. Na pala. Sino sa inyo si Bayanin? Sino nagpasok sa'yo dito? Ang lakas mong tawagin ng diretso ang pangalan ni President Bai. Lumabas ka na. Sa totoo lang, pwede naman ang paraan niyang yan. Manager Wang. Bakit? sige, sabihin mo. Talagang interesado ang pamilya Ye na bilhin ng Baiwa Commercial District. Idagdag pa ang mungkahi ng lalaking ito. Tingin ko, pwede nating subukan. Kausapin ng pamilya Ye. Chen Yan, kontakin mo ang pamilya Ye. Pero President Bai. Bilis, dali. Anong pangalan mo? Hu Mingxiu. Parang ang dami mong alam tungkol sa pamilya Ye ah. Ano ka ba? Puro teorya lang yan. Basta ang tandaan mo lang, kung magkautang at mabangkarote, ang Bai Group, bibilhin ng pamilya Ye ng Shangjing lahat ng projects nyo sa South City sa sobrang baba ng presyo. Kayo sa mata ng pamilya Ye ng Shangjing, mga tupa lang na naghihintay katayin. Kung kayo ang mauunang magbenta, makakauna kayo sa diskarte. Tama. Ito ay isang bluff move. Handang magbigay ng 100. Bilyong pondo ang pamilya Ye. Para bilhin lahat ng package projects natin. Salamat at nabawi na natin ang 100 bilyong investment. Ho, may oras ka ba? Gusto ko sanang makausap ka ng masinsinan. Siyempre pwede. Ho, ano bang dahilan ng tulong mo sa akin? Gusto ko lang makipag-usap sa matatalinong tao. Kung magtutulungan tayo dalawa, sa loob ng 1 taon, sisiguraduhin kong si Bai Aning ay may posisyon sa Shangjing. Ano naman ang gusto mong ipagawa sa akin, Jin Ho? Simple lang. 10 araw mula ngayon, pumunta ka sa kasal ko. Bastusin mo ang kasal ko. Bastyusin mo ang kasal ko. Yan lang ang hinihiling ko. Kahit na hindi naman sobra ang hinihingi. Pero sa tulad ng katayuan ko, ako pa ang mag-agaw ng kasal. Pwede pa akong magbigay ng isang balita sa'yo. Hindi magtatagal. Maglalabas ang Global Land Iranhi ng 4 na bilyong piso na puhunan dito sa ating probinsya. Kung makuha ng Bai Group ang investment na to, parang nakuha na rin nila ang ticket para makapasok sa Maynila. Ano ba ang kailangan gawin ko para makuha ko ang investment na yan? Pagkalipas ng 10 araw, ako na mismo ang magbibigay sa'yo ng sagot. CJ, pag-iisipan ko. Bai Zienzi, hindi na tayo dapat magpatumpik-tumpik pa. Aalis na ako. Huxinsheng, sandali lang. May 5 milyong piso sa card na to. Pagkilala ko yan sa iyo. Salamat. Si Visyan, iabot mo si Huxinsheng palabas. Ah. Sige. Gusto kong malaman, ang mga galaw ng Global Atlantican kamakailan. Makita ka lang ng mama na may pamilya at stable na buhay. Okay lang pagod, basta sulit. Mamaya ano man ang mangyari, dapat magtiwala ka sa akin. Magtiwala ka sa anak mo. Simula nung bumalik ka, parang nag-iba ka na talaga. Mingxiu, ano man ang mangyari. Mama, walang pag-aalinlangan sa'yo. Sisiguraduhin ko na ang Zhu family ninyo, madudurog ko talaga sila. Ngayong araw, kasal ng pamangkin ko. Maglalagay ako ng malaking pulang sobra. Kasal ng inaanak ko. Hindi ako magmamalupit. Kasal din, kasal din. Ang mga kamag-anak ng Zhou family, di basta-basta talaga. Tingnan mo si Zhou Zeng, siya ang
Regional Director ng Cham Group. Pati mga mahihirap nilang kaanak, di man lang tumulong. SHH, ma. Mahina lang ang boses mo. Kapag hindi natuloy ang kasal, di natin makukuha ang lupa. Hay nako. Pupuntahan ko na yung matandang yun. Wo Mingshu. Paalalahanan mo si mama na tumulong dito. Yung pulang sobre, para sa Zhu family yan. Anong karapatan na si mama ko ang papakilos mo? Ano daw? Hindi ba nagkasundo na tayo dati? Ikaw ang gasto sa kasal. Pero yung pulang sobre, sa Zhou family mapupunta. Nagkasundo? Sigurado ka bang hindi ka nananakot? Ikaw ha? Mingshu. Okay lang. Si mama na ang nagkulang. Pupuntahan ko na siya. Zuyuyu, siya ang mama ko. Hindi siya katulong ng Zhu family nyo. Ano bang ibig mong sabihin? Wo Mingshu, ang tapang mo na ha. Naglalakas loob ka sa kasal. Nagpapakita ka pa ng yabang sa Zhou family namin. Paano ka ba makipag-usap sa ate ko? Ano? Gusto mong manakit? Bitawan mo ako. Anak, anong nangyayari sa'yo? Anak, ayos ka lang ba? Walang problema. Hayop ka, anong kalokohan yan? Matutuloy pa ba ang kasal na to? Narinig ko, na si Wo Mingshu, yung groom, nagde-deliver lang ng pagkain. Mukhang nagkagulo lang dahil sa pera. Kung walang pera, ba't magpapakasal pa? Napahiya lang kayo. Satisfy ka na ngayon. Naging tawa ka na ng lahat dito. Buti pa ang anak ko, nagpakabuti pa't pinakasalan ka. Ano ba talagang gusto mo? Ano raw? Ipinapahayag ko. Nakanselado na ang kasal. Tapos na tayo ng Zhu family ninyo. Mingshu, bakit bigla ka namang nagkaganon? Relax. Ako na ang bahala. Wo Mingshu. Ang lakas ng loob mong paghiyain ang pamangkin ko sa harap ng lahat. Kasal ito ng pamangkin ko. Kakanselahin mo lang ng ganon? Wala kang pakialam sa Zhou family namin. Kumare, anong ginagawa mo? Papunta na yung kasal. Anak mo, gusto pa talagang kanselahin. Sinasabi ko sa'yo, kahit mamatay pa anak mo, matutuloy ang kasal. Wo Mingshu. Wala ka bang hiya? Hindi mo ba alam kung anong okasyon to? Kayo yata ang walang hiya. Ikaw. Bitawan mo ako. Ang ate ko, halos 1 taon na kayong nag-uusap tungkol sa kasal. Ganito mo lang ba talaga tratuhin ang ate ko? Alam ko naman ang mga plano ng Zhu family ninyo, kaya kong basahin yan. Si Zuyuyu pinakasalan ako. Gusto lang niya yung luma naming ancestral house na malapit ng ipademolish. Ito dapat lingid pa sa lahat, sa uncle lang dapat. Paano niya nalaman? Nakakatawa. Ang babaw ng sinabi mo, nagagawa mo pang sabihin yan. Sinong real estate developer ang magpapadumali sa bahay niyong bulok? Hay, sa Zhou family ninyo, yung ganyan lang na yaman. Nagagawa pang ipagyabang. Kumare, kung talagang concerned ka sa konting yaman ng Wo family mo, huwag ka nang magmalaki. Ngayong nagsimula na ang kasal, wala nang atrasan to. Si Jozong nga, nagsalita na, yung Wo family. Wala na talagang mukhang ihaharap. Mingshu, kung ayaw mong ituloy ang kasal na to, umalis na tayo. CJ, tara. Hindi pwede, sino nagsabing aalis ka? Yung best friend ko, pakakasalan ka. May mukha ka pang gusto mong sirain ng kasal. Willen Dongqing. Ayoko talagang makita na masasaktan si Yue Yue. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa Jancheng, di ka na makakaahon. Siya si Wen Xiao, presidente ng Wenshi Group. Siya nga talaga. Nasa business section pa siya, nung isang araw. Wen Xiao, Joe Uncle. Wen Xiao, buti naman dumating ka na. Yue Yue. Ngayon kasal mo na, may regalo ako para sa'yo. Yung lalaki na yon, di man lang makabili ng kotse. Kaya ikaw na mismo papagawan ko ng regalo. Pinakabagong modelo ng BMW. Yan talaga ang matagal ko nang gustong sasakyan. Kung hindi siya makapagbigay ng dowry, dadalahin ko ang mga gold bar na milyones ang halaga. Para magkaroon ng doble saya ang pamilya niyo, Joe. Ito, sobrang salamat talaga, Wen Xiao. Hoy, tingnan mo yung anak mo. Tapos tingnan mo naman si Wen Xiao. Si Wen Xiao, talagang malaki ang galawan. Sa palagay ko, pag pinagsama-sama ang mga regalo na to, aabot ng 3 milyon mahigit yan. Wen Xiao, sobrang bait mo talaga. Fang Junhui. Ang pamangkin kong babae ang ipapakasal sa anak mo.
Yan na ang swerte ng pamilya niyong Wow. Hoy, huwag kang mga bastos, ha? Hindi naman mahina ang anak ko. Kung ayaw niya ng kasal na to, hindi ko siya pipilitin. Tuloy pa rin ang kasal. Pagkatapos ng kasal, yung napag-usapan natin. Fang Junhui. Kailangan mong tuparin ang pinanggako mo. Bienan. Hindi ka ba natatakot sa mga chismis, sa paligid at kapitbahay? Gusto mo ba talagang mawalan ng hiya sa harap ng lahat? Walang hiya ka na talagang matanda. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kakakaibang kasal. Mr. Bai. Bakit nandito si Bai Aneng? Baka, gusto niyang makipag-partner sa amin, Wen Group. Mr. Bai, siguradong gusto niyang makipag-kooperasyon sa Wen Group, kaya siya dumating dito sa kasal. Wen Xiao, galing mo ah. Kilala mo pa pala, yung pinakaunang babaeng milyonaryo dito sa Jiangcheng. Siyempre naman, may konting business partnership kami ni Mr. Bai. May mga trabaho rin kami together. Ang yabang mo naman. Anong sabi mo? Ang sabi ko. Kanino ba talaga pumunta si Bai? Mamaya malalaman din natin yan. Wow Mingxiu. Hindi naman siguro ibig mong sabihin na si Mr. Bai ay pumunta dito dahil sa'yo, no? Ayusin mo ang salita mo. Hoy, Wow Mingxiu. Alam mo ba ang sinasabi mo? Ang Bai Group. Pinakasikat na kumpanya dito sa Jiangxing Province. At si Mr. Bai. Pinakamalaking babaeng negosyante dito. Katulad mo. Hindi ka bagay. Mr. Bai. Ito dapat ang pinakamaligayang araw para sa Zhou family. Pero ang Wu family biglang nagbago ng isip. Gusto pa nilang kanselahin ang kasal dito mismo. Napahiya tuloy si Mr. Bai. Pasensya na at hindi maganda ang pag-welcome ng Zhou family. Mamaya palalayasin ko lahat ng Wu family dito. Bibigyan namin ng magandang pagtrato si Mr. Bai. Hindi ko na alam kung anong nangyayari. Tama ka. Talagang walang hiya ang Wu family. Lalo na itong si Wu Mingxiu. Grabe na talaga. Naglalakas loob pang bastyusin si Mr. Wow. Sino ka ba? May lakas ng loob kang sakta ng anak ko. Assistant ni Mr. Bai, si Chen Yan. Assistant. Assistant ka man, pero hindi ka dapat manakit ng anak ko. Emmett Hu, bisita namin si Amy Hu dito sa Bai Group. Kapag ininsulto niyo si Kim Hu, wala kayong galang kay Bai Aning. Mr. Bai, sa tingin ko nagkamali ka ng tao. Sa loob ng kwartong ito, isa lang ang tinatawag na Wu Mingxiu. Isa lang naman siyang rider ng delivery. Oo nga, Mr. Bai. Siguradong kailangan mong i-confirm muna. Baka mapahiya ka lang. Zhou Xiaoqian, ano bang karapatan mo? Nakulitin si Mr. Bai. Ikaw. Ang Zhou Group nyo ay 10 beses maliit kumpara sa Bai Group namin. Wala kang karapatan magsalita dito. Miss Chen. Sobra ka na rin. Kasal to ng Zhou family. Nagpunta ka dito para manggulo. Pinahiya mo pa kami. Kahit dumating pa si Mr. Bai mismo. Hindi tama ang ginagawa mo. Mga kaibigan, Walang kailangan mag-away. Dahil dumating si Mr. Bai mismo, magiging mas maganda pa ang kasal natin. Huwag na tayong magkasakitan. Mr. Bai, ipinapangako ko. Si Mr. Wu na hinahanap mo, wala talaga rito. Pero yung Amy Hu na hinahanap ko, nandito mismo. Lumayo ka. Mamaya mapapahiya ka. Emmett Hu. anak mo, astig talaga. Kung walang kahihiyan si Zui Yu, aagawin ko na yung fiant mo. Wala ka namang issue, di ba? Emmett Hu, willing ka ba sumama sa akin? Pumunta ka dito para agawin ang kasal. Wu Mingxiu. Hayop ka. Grabe ka na, napapikin mo ako. Ang Wu family grabe ang kakapalan ng muka. Mr. Bai, ikaw pa naman ang president ng malaking kumpanya. Pumunta ka pa dito para agawin ang kasal sa harap ng many tao. Hindi ka ba natatakot sa mga chismis sa buong Jiangcheng? Hindi ko kailanman inisip ang opinyon ng iba tungkol sa ginawa niyo kay Emmett Hu. Ako si Bai Aning, hindi ko palalampasin yan. Mr. Bai, para lang dito magkukontrahan ka sa amin? Worth it ba? Zhou Xiaoqian, sino ka ba? Wu Mingxiu, huwag ka namang lumampas sa limitasyon. Lumampas sa limitasyon. Kapag Zhou family nyo ang nangaapi, hindi nyo naman sinasabing sobra na kayo, no? HMP. Zhou Xiaoqian. Mas magdasal ka na lang ha. Ang Zhou group nyo, lahat ng ebidensya ng illegal na operations. Nasa mga kamay ko na. Anong sinabi mo? Bakit ka nagmamadali? Kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat ikatakot. Si Wu Mingxiu. Nagbubulakbol lang para sumikat.
Naku, ako. Hindi ko talaga matiis. Kapag may nang-aapi sa pamilya ni Hu Mingxiu. Ang Zhu Group nyo, wala nang dahilan para magpatuloy. Sa preso ka na magpatuloy ng buhay mo. Zhou Xiaoqian. Isinumit ko na sa pulis lahat ng illegal record ng Zoo Group nyo. Zhou Xiaoqian, bahala ka sa buhay mo. Kuya. Talaga ba? Boss Joe, pumasok na ang mga pulis. Tapos na, talagang tapos na lahat. Wala na, tapos na talaga. Ay naku. Wen Xiao. Hoy, tulungan mo naman ako. Ako. Wen Xiao, sana matulungan mo si tito ko. Hi. Ang Wen Xiao natin. Ang dami niyang koneksyon at diskarte. Ganitong kaliit na bagay, madali lang yan sa kanya. Oo nga, Wen Xiao. Basta tulungan mo ako. Wala nang ibang makakaligtas sa'yo. Anong sinabi mo? Tito Joe. Umuwi ka muna. Gagawa ako ng paraan. Kuya, siguradong tutulungan tayo ni Wen Xiao. Wen Xiao. Siya si Wen Dongcheng. Ano bang silbi niya? Ano ba naman ang matutulong niya sa akin ngayon? Ikaw talaga, pinahamak mo si kuya. Ikaw talaga, ay nako. Ang arte mo. Hintayin niyo lang ako. Ma, si tito. Wala yan. Siguradong matutulungan tayo ni Wen Xiao. Gagawin ko na ang lahat ng makakaya ko. Wu Mingxiu. Kung ayaw mo talagang pakasalan ng pamangkin ko, sabihin mo na agad. Hindi mo na kailangang ipahiya pa ang pamilya Joe. Yung mga ginawa mo ngayon. Mas malala pa sa hayop. Mga kaibigan. Ang pamilya Joe namin. Kahit paano naman ay, isang kilalang pamilya dito sa Jiangcheng. Ngayon ang pamangkin ko, ipinakasal sa isang walang-wala, tapos harap-harapan pa siyang nilayasan. Nakipagsabuatan pa sa iba para year upon kami. Sabihin nyo nga, paano ko matitiis to? Sobra talaga ang pamilya Wu. May ganyang asal ba dapat? Ang pamilya Wu namin. Wala kaming ginawang masama sa Joe. Nay, hindi naman namin inisip na mahirap ang Wu. Pero ngayon ang anak mo pa ang naninira sa amin. Sinasabi pa na gusto namin ang luma niyong bahay. Lumang bahay lang yun. Ay demolish na lang. Magkano ba naman ang halaga niyan? Ang hinihingi lang ni Wu Mingxiu. Isang bagay lang sana. Gusto niya lang na maging tapat ka sa kanya. Hindi ka nga nakapagbigay ng dowry. Isang bahay lang hinihingi ko. Sobra ba yun? Sa totoo lang, ikaw ang nagbago. Pakiramdam mo kasi. Luging-lugi ka kung ibibigay mo ang bahay na yun sa akin. Ikaw na CEO ng malaking company. Tapo pumayag kang maging kabit? Walang hiya ka talaga, Yuio. Huwag ka nang malungkot. Walang dahilan para umiyak dahil sa ganitong klaseng lalaki. Hindi talaga maayos ang pamilya Wu. Hindi ko na inakala na si Bai Zhang, na sikat, nakukuha pang mang-agaw ng mahal ng iba. Nakakalokang malaman yan. Kayo. Pinaghalo niyo na ang katotohanan. Ginulo niyo ang usapan. Mga bisita na dumalo sa kasal ni Baizong. Walang hindi nakapansin na siya si Wu Mingxiu. Siya ang unang nagbago. Siya ang unang nagtaksil. Siya ang unang lumabag sa kasunduan ng kasal. Bakit mo sinasabing, ginugulo ko ang katotohanan? Kung may nagugulo, ikaw yon, hindi ba? Joe Linhua, bantayan mo ang ugali mo. Ugali. So ang Bai Group nyo, gusto nyo ring abusuhin ng kapangyarihan? Ako, si Joe Linhua. Gusto ko rin ipakita ang posisyon ko. Ako ang regional president ng TNU Group. Hindi man ako kasing yaman nyo. Pero ang pamilya Ye ang tumutulong sa akin. Bago ka kumilos, isipin mo munang mabuti kung sino ang nasa likod ko. Dahil umabot na rito. Ayoko na rin ng eskandalo harap ng lahat. Bibigyan ko ng konting respeto si Baizong. Si Joe Yuio, bilang pamangkin ko, pwedeng walang kasal. Pero hindi ko siya hahayaang umalis nang walang napapala. Ito ang kasunduan sa paghati ng bahay. Ang lumang bahay ng Wu. Hatiin natin ang patas sa Joe at Wu. Makikinig na lang ako kay Tito. Salamat, Tito Joe, sa pagtulong. Dahil sa pagpasok ng pamilya Ye ng Shangjing, yung halaga ng TNU Group, unti-unti nang pumapantay sa Bai Group, Bai Zhang. Mukhang hindi na tayo pwedeng makialam. Naniniwala ako kay Ho. Mingxiu, yung lumang bahay po, yun ang pinaghirapan ni Mama buong buhay niya. Hindi basta-basta dapat ibigay sa iba. Huwag kang mag-alala, ma. Hindi na malawak ang pasensya ko. Ayokong pahirapan pa ang sarili ko dito sa pamilya nyo kung hindi nyo ako pagbibigyan. Kahit paprotektahan kayo ni Baizong, baka mahirapan pa rin kayong guminhawa. Tinatakot mo ba kami?
Kayo nga itong walang alam sa pakikasama. Wow Ming-Xiu, ikaw ang unang umurong. Hindi ka pinahirapan ng Joe. Ngayon, ang hinihingi lang, kalahating parte. Sobrang hirap ba nun? Pati pa nga, nasayang mo ang isang taon ni Yuyo. Walang halaga ba yun? Zhao Linhua, sigurado ka ba na pipilitin mo na lang kunin ito? Sobrang hindi na tama yan. Kailangan pirmahan ng Wow ang papeles. Kung hindi, pag kumalat, paano pa makakaangat si Baizong? Ming-Xiu, pirmahan na lang natin, anak, ang TNU Group. Hindi natin kaya kalabanin. Kasalanan ko, anak. Dapat noon pa, di kita sobrang pinilit. Sa pagpupumilit, mas napahamak pa tayo, na wala na ang bahay. Sobrang sorry, anak, Mr. Wow. Baka pwedeng magbigayan na lang. Sa amin naman ang bahay na yan. Bakit pa magbibigay? Zhou Linhua, kung gusto mo ipaglaban si Zhou Yuyu, walang problema. Pero siguruhin mong handa ka na, kapag tinutulan mo kami, baka mabaon ka sa problema. Tama ba narinig ko? Nagluloko ka ba? Yan ang sinasabi. Mong mabaon sa problema? Nakakatawa naman. Ngayon, pamilya nyo ang nakasakit sa pamilya namin. Wow Ming-Xiu, sobrang bigo mo sa akin. Akala ko pa naman, magiging masaya ang kinabukasan natin. Pero sumama ka pa sa ibang babae, hindi klaro ang relasyon. Hindi ko nahilinging bumalik ka pa, pero sana naman, kahit papaano, may konsensya ka man lang para bumawi sa mga pagkukulang mo. Yan na ba ang tapang ng pamilya, Zhou? Pakinggan mo, hindi ko pipirmahan ang papeles. Anong sabi mo? Zhou Linhua, wala ka ng posisyon bilang supervisor. Tinanggal ka na. Paano nangyari yon? Tinanggal na ako. Ilang taon kong pinagsilbihan. Nang buong puso ang TNU Group. Bakit yun nagawa ito sa akin? Mr. Wow, Nay. Pasensya na po. Akala mo makakatakas ka sa akin? Alam mo ba kung gaano ko hinintay ito? Dahil kayo, ang Zhou. Gusto niyong pabagsakin ang Hu. Ako naman, pababagsakin ko ang Zhou. Wow Ming-Xiu, paano mo nagagawang gawin to sa tito mo? Ganoon ba talaga? Wala nang awa? Walang awa? Nung ganon ang ginawa nila sa akin. At kay mama. Hindi ba wala ring awa yon? Kung hindi lang ako madiskarte. Yung bahay ko, lahat, matagal na sanang, kinuha ng mga ganid yung pamilya. Ikaw, Wen Dongcheng. Akala mo ba hindi ko alam? Ang kalokohan nyo, ni Yuyu. anong sinasabi mo? Ito ang larawan mo at ni Wen Dongcheng, naghahapunan. Kaibigan ko si Wen Xiao. Masama bang mag-dinner kami? Ito ang larawan mo at ni Wen Dongcheng, magkahawak kamay habang. Naglalakad sa mall. Tama na. Tama na. Hindi pa sapat. Ito ang larawan mo at ni Wen Dongcheng, nagyayakap. Ito ang kuha mula sa hotel. Ito ang eksena niyong naghahalikan. Ang mga natitirang ito, hindi na talaga magandang tingnan. Zhou Yuyu, bakit mo nagawa to kay Ming-Xiu? Kailan mo kinunan yan? Zhou Yuyu, hindi ko naman minahal ka. Ang habol mo lang naman, yung lumang bahay ng Hu. Hindi naman yun ang dahilan. Huwag mo nang idahilan. Zhou Yuyu, alam ko kung sino ka, mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo. Wen Dongcheng, tandaan mo lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Darating ang araw, babawi ako ng todo. Sa larangan na expertise mo, doon ko talaga tatalunin ka. Mararanasan mo ang mabangis na pagsubok. Tuloy ang laban ko. Wen Dongcheng. Kahit ganun pa, ikaw na namamonsant sa likod. Ano ka ba talaga? Nagpapakabanal kang harap-harapan. Gina, galit mo pa ako. Babaeng walang pagkatao, hindi marunong magpakabuti sa relasyon, hindi ba pwedeng paluin? Zhou Yuyu, pakinggan mo, mag-umpisa pa lang, ang laban natin. Abangan mo. Ma, tara na. Baizong, iniisip mo bang madali kami apihin? Wen Dongcheng, umuwi ka na lang. Maglaro ka na lang ng Rich Kid Games mo. Ikaw. Simula bata ako, hindi pa ako nainsulto ng ganito. Sisirain ko talaga ang buhay mo. Tito, okay ka lang ba? Bangon na. Wala namang nangyari sa'yo, di ba? Di na ako makakabalik sa TNU Group. Tito, huwag kang mag-alala. Siguradong matutulungan tayo ni Wen Xiao. Wen Xiao, wala na talaga akong kita ngayon. Puro magnanakaw. Magtrabaho ka muna sa kumpanya ko. Wen Xiao, sobrang bait mo talaga sa akin.
Nakipag-ugnayan na ang tatay ko sa chairman ng Global Banking. May lumabas na balita, ibababa nila ang 400 bilyon dito sa probinsya nating Jiang. Sabi ng tatay ko, kahit paano, makukuha niya ang 70%. Pagdating ng panahon, kahit sino pa ang dalawang malalaking backer ni Wu Mingxiu, hindi siya makakalamang sa akin. Talaga namang astig si Wen Xiao. Pinakikitunguhan ako ni Wu Mingxiu ng ganito. Hindi ako papayag hanggat hindi ko siya napaluhod sa harapan ko. Nagmamakaawa na umamin ng pagkakamali. Hindi ko talaga inaasahan na ang inutil na si Wu Mingxiu, swerte pa lang sobra. Nagkataon pa na nasangkot siya sa dalawang pinakamayaman sa Jiangcheng. Totoo nga, palamunin lang siya. Wala siyang silbi. Malapit na ring matapos ang panahon niya. Lolo, bakit naman po gala-gala pa kayo kahit mahina na ang katawan ninyo? Itinatag ko ang Global Shanghang. Nagpagod ng ilang dekada. Tumanda na nga. Hindi ba pwedeng mamasyal-masyal na lang ako? Ay lolo, dapat sana, magpagaling na muna kayo bago lumabas. Bakit ba nga ngayon pa? Ang Haicheng, bilang hometown ko, pwede ko namang bisitahin kahit kailan ko gusto. Ruyon. Huwag mo namang pagsabihan si Lolo ng ganyan. President Meng, huwag na po kayong mag-alala. Stable pa naman po ang kalagayan ng matanda. Walang magiging aberya ngayong pagbisita natin sa Haicheng. Sige po Ate Mioen. Pakialagaan po ninyo mabuti si Lolo ko ha. Ay, tama Lolo. Tungkol po sa global na bidding ng Jiang Province. Nakapili na po ba kayo ng ilang grupo? Ikaw na ngayon ang CEO. Trabaho mo na yan, dapat ikaw ang magdesisyon dyan. Huwag mong palaging itanong sa akin. Ay Lolo. Alam ko naman, mas magaling ang mata nyo kaysa sa akin eh. Sabihin nyo na lang po yung ilang grupo. Gagawin ko lang pong reference. Konti lang naman. Oh, sige, babanggitin ko lang. Ilang magagandang kumpanya. Ang founder ng Wen Group, si Wen Hambo. Nakilala ko na yon. Negosyanteng masinop yon, hindi padalos-dalos. Maganda ang potensyal ng kumpanya nila. Isa pa. Bai Group. By group ba ng sikretong by family? Yang Bai Group na ito. Hindi masyadong related sa sikretong Bai family. Pero ang CEO ng grupo, siya ay anak ng side, branch ng Bai Group. Bakit siya nagtayo ng sariling kumpanya? Sa Bai family, may tradisyon kasi. Bawal makialam ang side branch sa mga mahahalagang desisyon. Ang mga anak sa side branch, ginagamit lang bilang instrumento ng pag-aasawa. Maliban na lang, kung nakamit nila ang malaking tagumpay sa labas. Malaking tagumpay. So si Miss Bai pala. Nagpupumilit na makawala sa kanyang kapalaran. Oo, tama ka. Pero sa 1,000, isa lang ang nagtatagumpay. Kailangan magmarka ka sa kasaysayan. Kung hindi, mahirap talagang makawala sa kontrol ng Bai family. Inspirasyon din pala si Miss Bai. Ay lolo, parang gusto ko siyang tulungan eh. Kahit 400 bilyon ang investment, si President Bai, hindi Peren, makakakuha ng approval mula sa Bai family. Malayo pa siya. Ruyon. Mabait ka talaga. Pero dapat isipin mo din yung sarili mong kapakanan. Ngayong global bidding, mas okay siguro, ibigay na lang natin sa Wen Group. Matandang Meng. Dumating si Hu Mingxiu para bumisita. Umupo ka na. Mr. Wow, huwag po kayong maiyang tumikim. Lolo, Matandang Meng. Yung mga naitapon na pil dati, magagamit na ngayon. Sige po Matandang Meng, kainin niyo po ito. Lolo, okay lang po ba kayo? Salamat kay Mr. Wow sa pagtulong kanina. Mr. Wow, saan po ba kayo nagtatrabaho? Dati po akong nagde-deliver ng pagkain. Wala pa po akong trabaho ngayon. Dati po sa food delivery si Mr. Wow. Ibig sabihin, simple lang ang buhay nyo. Hindi rin naman ako mayamang anak. Kahit mahirap, may pangarap pa rin, di ba? Noong araw, nagsimula rin ako sa wala. Siya ba, si President Meng Ruyan ng Global Shanghang? Lolo, kumusta kayo? Huwag kayong mag-alala, ayos lang si Lolo. Dahil kay Mr. Wow, naligtas ang buhay ni Lolo. Meng Ruyan, taos-pusong nagpapasalamat kay Mr. Wu sa kanyang tulong. Huwag na kayong maging formal. Si Lolo ang pinaka-importanteng tao sa akin. Nailigtas niyo siya. Ginawa lang ninyo ang dapat gawin. Mr. Wu, mukhang mali ang akala ng tao sa inyo. Hindi naman po ako pangit, di ba? Ruyan, ano ba yung sinasabi mo? Dahil niligtas ni Mr. Wow si Lolo. Kung ano man gusto niya, sabihin nyo lang.
Hindi natin papayag ang malugi si Mr. Wow. Tanong lang. May gusto ba si Mr. Wow? Buong buhay ko, nagtrabaho ako ng husto. Di man ako naging pinakatanyag. Pero may sariling global Shanghang ako. Mr. Wow, sabihin nyo lang. Ang gusto mong hingin. Tama nga sila. Sila pala ang pamilyang nasa likod ng Global Shanghang, ang Meng family. Diretso na ako, sabihin ko na. Pwede po ba, ibigay niyo sa akin ang 400 bilyong investment ng Global Shanghang. Siyempre, walang problema. Pero si Mr. Wow, may sarili ba kayong kumpanya? Wala po akong sariling kumpanya. Kung wala po kayong enterprise, hindi namin talaga magagawang ihatid ang investment sa inyo. Ang sabi ko po, para to sa Bay Group ang investment. Gusto kong sila ang makakuha. Si Bai Anang pala ang CEO ng group. Alam mo, Narinig ko nga, si Miss Bai. Maganda raw talaga. Ano, may relasyon ba si Mr. Wu kay Miss Bai? Ruyon. Hindi na ako magsasalita. si Bay Aning, kaibigan ko siya. Tinulungan niya ako dati. Kaya ngayon, gusto ko lang suplihan. Walang problema, talagang solid ka Mr. Wow. Yan ang hinahangaan ko. Ibibigay ko na buong investment. Sa Bai Group. Maraming salamat, matandang Meng. Ito ang imbitasyon para sa Global Shanghang Bidding Dinner. Pupunta ako. Ate, sabi mo nakuha na ni Wen Xiao lahat ng investment ng Global Shanghang. Totoo ba yan? Yung balita na nakuha ko, paano itong maging peke? Mukhang ngayong beses, tama talaga na si Zhou family ay sumama sa tamang tao. Oo nga, ngayong gabi sa bidding banquet. Ako talaga ang bida. Wen Xiao, grabe ka talaga ngayon. Nakuha mo na ang lahat ng investment ng Global Shanghang. Sobrang bihira nitong pagkakataon na to. Pagkatapos nito, siguradong ang Wen family ang maghahari sa Jiangsheng. Wu Mingxiu, sakto ang dating mo. Sa ganitong kalaking event na bidding banquet, syempre, kailangan ko talagang pumunta. Wu Mingxiu, di ko inakala na ikaw na lang na nagde-deliver ng pagkain dati ay aabot sa ganitong level. Mukhang talaga namang minamaliit ka ng Zhou family dati. Pero, ngayon na meron na kaming Wen Xiao. Mula ngayon, hindi lang sa Jiangsheng, pati sa Shanjing, magkakaroon din ng lugar ang Zhou family. Oh, Alam mo ba? Nakuha ni Wen Xiao lahat ng investment mula sa Global Shanghang. Hindi magtatagal. Wen Group na ang magiging pinakamalaking kumpanya sa Jiangsheng. Kahit sa Shanjing, bihira ang ganyang kalaking enterprise. sigurado ba kayo? Yung Wen Group niya, talaga ang nakakuha ng investment na yan. Anong ibig mong sabihin? Si Wen Xiao mismo ang nagsabi niyan. Paano pa magiging peke yan? Ang tingin ko, nagpunta ka lang talaga dito para magulo ang banquet na to. Naiinggit ka lang sa magandang kinabukasan ni Wen Xiao. Wu Mingxiu, yung malaking investment na yan, siguradong sigurado na yan. Kahit anong inggit mo, o anong kaguluhan pa ang gawin mo. Sa Wen family na lahat ng to. Boss Bai, pasensya ka na. Talunan ka ngayon. Talo ka ng Wen family. Talo ka ni Wen Dongcheng. Sayang lang, nagtiwala ka sa maling tao. Sumama ka pa dyan sa puro salita lang ang alam. May invitation ba kayo? Basta-basta na lang kayong pumasok dito sa banquet. Tara na. Ayokong tumabi sa dalawang walang imbitasyon. Nakakababa ng dignidad ko niyan. Wen Xiao. Ngayong gabi ang Wen Group nyo. Tiyak na sisikat. 4,000 bilyong investment. Anong konsepto ng ganun? Kahit ang mga malalaking kumpanya sa Shanjing, tiyak na may inggit dyan. Ang Wen Group ko, ilang taon nang matatag sa Jiangsheng. Maraming larangan ang kinabibilangan. At libo-libo ng mahuhusay na tao ang naipon. Lahat ng ito para sa araw na to. Na makamtan natin ang tagumpay. Syempre, Hindi lang ito dahil sa akin. Ito ay bunga ng pagtutulungan ng lahat ng kumpanya sa Jiangsheng. Ang lawak talaga ng isip ni Wen Xiao. Oo nga, ang laki ng investment na yan. Nararapat lang talagang mapasa kanila Wen Group. Yuyo, nakita mo? Ito ang pinakaiba namin ng buhay. Ay Wen Xiao. Paano mo ikukumpara si Wu Mingxiu kay Wen Xiao? Ang klase ng taong yan. Hindi man lang bagay kay Wen Xiao bilang tauhan. Wen Xiao, ang angas mo talaga ngayon. Siyempre naman. Sa banquet na ito. Ako ang sentro ng Jiangsheng. Ako, Wen. Ang partnership natin.
Huwag kang mag-alala, Zhao President. Ako si Wen Dongcheng, kapag sinabi, ginagawa. Yung napag-usapan natin dati, siguradong tutuperin ko yun. Wen Xiao. Kami ng Song Group. Song President, huwag kang mag-alala. Ikaw at ang tatay ko, matagal na kayong magkaibigan. Paano naman kita hindi tutulungan? Wen Dongcheng. Wu Mingxiu. May problema ka ba sa utak mo? At saka, ganitong klaseng bidding banquet. Bagay ba sa taong katulad mo, may invitation ka? Ba, na basta-basta ka nalang pumasok dito? Tignan mo namang mabuti kung anong okasyon meron dito. Imbitasyon. Pero paano mo naman nakuha yon? Sapat na to para patunayan, karapat dapat akong pumasok. Yung iba, wala kang karapatan magtanong. Ikaw, Si Wu Mingxiu, talagang inutil. Siyempre wala siyang imbitasyon. Pero yung kasama niyang si Bai, ang presidente. May karapatang makapasok dito. Oo nga naman. kaya nga, imbitasyon to galing kay Presidente Bai. Astig ka, mukha kang pakyot pero kapal ng mukha mo. Napakawalang hiya mo talaga. Mukhang pakyot. Hindi mo ba alam, kamakailan lang, si Presidente Bai ginulo yung kasal ng pamilya Zhou. Para lang dito sa mukhang pakyot na to. Pero hindi ba si Presidente Wen yun? Medyo hinaan mo nga boses mo. Sa estado mo, sinong lalaki ang hindi mo pwedeng hanapin? Ba't pinipilit mo pa na magkaroon ng ganito? Presidente Zhao, baka si Presidente Bai mismo, gusto ng ganito. Zhao Wenbin, Songyi. Huwag naman kayong sobra. Presidente Bai, kung noon pa, baka natakot pa ako. Pero ngayon, may Wen Xiao na sumusuporta sa akin. Yung Bai group ninyo, wala namang kwenta. Nagmamalaki lang dahil may kakampi. Taga-ilalim pa rin kayo ng lipunan, pinilit lang umangat. Kahit anong linis mo, hindi mo maalis ang baho sa pagkatao mo. Kung sinasabi mo na di ko makukuha, yung 4 na bilyong puhunan. Gusto ko sanang tanungin, sa buong probinsya ng Jiang, bukod sa Wen Group ko, sino pa ba ang may ganitong karapatan? Sa loob ng probinsya ng Jiang. Pag-usapan man BS, laki, o talento sa kumpanya, tanging mayaman at solid, na Wen Group, ang karapat-dapat. Tanggapin ang ganitong kalaking puhunan. Kasama pa ang respeto kay matandang Wen, at ang disiplina sa kumpanya. Wu Mingxiu, tandaan mo, yung mga kumpanya tulad ng Wen Group, gustong makipag-partner ang buong mundo. Gustong makipag-partner. Pero dahil lang ba kay Wen Dongcheng? Sino pa ba ang pwedeng makuha ang investment na to? Yung international na bangko, nakita ang potensyal ko, at ng Wen Group. Kaya binigay ang 4 na bilyong puhunan. Para makipag-partner sa kumpanya ko. At ikaw, Bai Group. Pasensya ka na, ni hindi mo man lang matikman. Wen Dongcheng. Lahat ng puhunan, mula sa International Bank, mapupunta kay Hu Mingxiu. Yung pangarap ng Wen Group ninyo, tuluyan ng tapos. Ano, tama ba narinig ko? Binuhos ng International Bank ang 4 na bilyon lahat. Para sa inutil na yan, Presidente Bai, magbiro naman tayo, nang may limitasyon. Si Wu Mingxiu, anong meron siya, para bigyan ng ganitong responsibilidad? Ng International Bank, Presidente Bai, huwag kang paloko sa kanya. Noong una, ang nanay niya nangako na ibibigay ang ancestral house ng pamilya Wu. Pero sa huli nagbago ang isip. Niloko ang pamilya Zhou. Napahiya sa kasal. Ngayon inuulit na naman niya. Tina-target naman ang Bai Group mo. Salamat sa paalala mo. Pero si Hu Mingxiu, hindi katulad ni Zhao Yuyu. Mahilig makisabit sa may kaya, sumisipsip sa kapangyarihan. Yung pamilya Zhu ninyo, talagang nakakabilib. Kahit ganun pa, so what? Ang habol ko talaga ay status at pera. Kung si Wu Mingxiu, makakarating sa antas ni Wen Xiao. Siguradong may babaeng pipili rin sa kanya. Pero may kakayanan ba siya? Isa lang siyang inutil, na nagde-deliver ng pagkain. Nag-iilusyon pang makisama sa matataas. Gusto pang sumali sa mga elite. Nagaya namin. Makasama sa elite, Napakawalang hiya. Wu Mingxiu, napag-usapan na lahat. Kung ayaw mong madali, gawin mong biro ang sarili mo, umalis ka na dito. Papalampasin kita. Kung hindi, ipapakita ko sa'yo kung anong mangyayari sa nanggugulo kay Wen Dongcheng. Hindi pa ako pwedeng umalis. Yung bidding dinner, hindi pa tapos. Hindi ko pa nakikita ang itsura mo na talunan. Hindi pa ako pwedeng umalis. Huwag kang masyadong umasa. Pagkatapos ng gabing ito, ang halaga ng Wen Group mo, magiging napakataas. Sa panahon na yon, tayong dalawa, lalong mahihiwalay. Pati si Presidente Bai na nasa tabi mo. Kailangan yumuko at magbigay galang sa akin.
Sigurado ka bang kayanin mo ang ganitong kalaking investment? Anong ibig mong sabihin? Kahit na nga pag-usapan ang laki. Sa probinsya ng Jiang, yung Wen Group ang pinakamalakas. Pero sa ganitong lapse ng oras, lunukin ang napakalaking kumpanya. Parang mahirap, di ba? Presidente Bai, huwag kang magyabang masyado. Kung di kaya ng Wen Group lunukin, sigurado ba ang Bai Group mo ang makakalunok? Isang presidente ng kumpanya. Huwag mong hayaang pagtawanan ka ng lahat ng narito, dahil hindi mo kinikilala si Bai Aneng. Wala na ring saysay na ipagpatuloy mo pa ang Bai Shi Group na hawak mo kapag nakuha ko ang investment na to. Ang una kong bibilhin ay ang Bai Shi Group mo. Sakto, plano ko ring pasukin ang real estate industry ngayon. Gagamitin ko na lang ang Bai Shi Group mo para magbago ng linya. Sigurado ka ba talaga na makukuha mo ang Bai Shi Group? May 4,000 bilyon na ako sa kamay, dagdag pa ang halos, lalong taas na mga shares ko. Hindi pa ba sapat para bilhin ang Bai Shi Group na yan? Nakalimutan mo ba na ang Bai family ay may backer sa Ye family ng Shangjing? Ikaw. Ang proyekto sa South City, Lot 3, nagsimula na ang konstruksyon. Siguro naman, nakipag-ugnayan na si Bai ang presidente sa Ye family. Sigurado ka ba na ang Wen Shi Group mo may lakas at kakayahan para maalis ang partner ni Ye family? Sige, kung sakali man na magawa ko, hindi ko hahayaang gumanda ang buhay ng mga Bai. At ikaw, ipapaban ko ang pangalan mo sa buong Jiang City. Ang marunong sumabay sa Agos, siya ang tunay na magaling. Sa lalong madaling panahon, magiging akin ang Jiang Province pagmamayari ni Wen Xiao. Ganito ka ba talaga ka-proud? Di ka ba natatakot na yung dekada mo na pinaghirapan sa pagpapatakbo ng kumpanya mo ay babagsak na lang? Ayos, napakagaling. Mukhang marami pa palang hindi kontento sa akin dito sa Jiang Province. Ngayon, gusto kong tanungin, lahat ng nandito. Sino pa ang may reklamo sa akin? Ako si Wen Dongcheng. Tutulungan ko kayong makinig at unawain. Ang Jiao Shi Group ko, walang reklamo. Ang Song Shi Group ko, walang reklamo. Ang Wang Shi Group, walang reklamo. Ang Chen Shi Group, wala ring reklamo. Wow Mangshu, nakita mo ba? Ako si Wen Dongcheng, ang Wen Shi Group. Matagal nang sumusuporta ang mga tao sa buong Jiang Province sa amin. Sa karanasan o sa hustisya, ang investment na to, nararapat lang na para sa Wen Shi Group ko. At kayo, Bai Shi Group. Saan kayo kumukuha ng lakas ng loob para makipaglaban sa akin? Wala akong karapatan. Tama, wala ka talagang karapatan. Pero paano kung sabihin ko na ang 4,500 bilyon na investment ay galing mismo sa Global Business Bank na si Meng Shanhe ang chairman at siya na ang nag-authorize nito para sa akin? At paano kung sabihin ko may utang na loob ang pamilya Meng sa akin? Ano ang masasabi nyo? Nakakatawa, sa estado mong ganyan. Paano mo malalapitan ang pinakamalalakas na pamilya, ang Meng family? Paano mo nagkaroon ng utang na loob ang Meng family sa'yo? Nag-deliver ka ba ng pagkain sa pamilya Meng? Tapos utang na loob na yon? Baka may tama na tong taong to. Araw-araw, puro pangarap na yayaman agad. Di na yata niya alam ang realidad. Ang Meng family ang nagtayo ng Global Mall. Hawak nila ang ekonomiya ng buong mundo. Bakit naman nila ibibigay sa'yo ang qualification para sa 4,000 bilyong business na yon? Wow Mangshu, bago ka magyabang, siguraduhin mo munang kilala mo ang lugar. Aba, banquet to para sa bidding. Nagmamayabang ka na parang di ka na nahiya. Sinabing ikaw daw ang tumulong sa Meng. Gusto mo yatang madisgrasya dito, ano? Pati si Wen Lao ay dumating na. Ang pag-aari ng 4 na trilyong puhunan na ito ay napagdesisyonan na. Tatay, kayong dalawa, sa bidding dinner ng pamilya Wen. Nagulo at hindi nagpakita ng respeto, walang kaayusan, puro kapritsyo ang inasal nyo. Ang bidding party na inorganisa ng pamilya Wen. Hindi ba't ganoon naman talaga, ang bida sa bidding dinner na ito, siguradong ang pamilya Wen ang sentro. Samantalang kayong mga kasama nyo, puro nakakatawang, mga kontrabida lang. Wen Lao, baka hindi nyo pa alam. Si Wow Mangshu, nagmamayabang pa na siya daw, ang tagapagsalba ng pamilya Meng. Ang pamilya Meng nga pala ay isa sa mga pinakamayaman sa buong mundo. Isa lang naman siyang taga-deliver ng pagkain. Grabe, kapal ng mukha talaga. Si Wow Mangshu na yan, naiinis lang sa relasyon namin ni Wen Xiao. Kaya ba naman, sadyang sumama sa dinner na ito para manggulo. Nakakainis talaga yung dalawa. Ikaw ba si Wow Mangshu? Bakit? Sa mga nakaraang araw, ang pangalan mo parang langaw, na paulit-ulit ko naririnig sa tenga ko. Akala ko pa naman, isang batang magaling na negosyante, na sumisikat sa Jiangsheng. Pero ngayong nakaharap ka na, isa ka lang palang payaso, puro sarili lang ang iniisip. Kung sabi mo nga, nakuha mo raw ang karapatan sa pamumuhunan, ngayong gabi, gugustuhin kong ipahiya ka ng todo. Dongcheng, kunin mo ang kontrata.
Itong grupo na ito, matigas lang, di titigil hanggat di masigurado. Ito ang kontrata na pinirmahan ng tatay ko. At ng presidente ng global business, Meng Zhang, na may 4 na trilyong halaga ng investment. Pati kontrata nilabas na. Wala nang ibang magawa eh. Tingnan nga natin kung paano aayusin ni Bai Zhang at Liu Zhang ito. May pirma ko dito. Kailangan na lang ng pirma ni Meng Zhang. Ang 4 na trilyong ito, agad na ilalagay sa account ng Wen Group ko. Wala pang pirma sa report. Pero kayong Wen Group, sigurado na agad kayo. Woman Shu. Kung di mo alam, huwag ka na lang magmarunong. Ang bagay na ito, sigurado na. May duda ka pa ba dyan? Huwag mo na kaming pahiyain, pwede ba? Kung kaya ng Wen, ipakita ang kontrata. Hindi sila natatakot na hindi ito pirmahan ni Meng Zhang. Walang alam. Ang layunin ng bidding dinner na ito, ay para mismo kay Meng Zhang. Sa harap ng lahat ng grupo sa Jiangsheng, pirmahan ng kontratang ito, kasabay na ipinapahiwatig, na ang Wen Group namin, at global business, ay magkakabit, pagdating sa ekonomiya, Woman Shu. Di ba sabi mo dati, na matatalo mo ako sa larangang pinakamalakas ako, at ipapadama mo sa akin, ang matinding pagkapahiya. Simula pa nang pumasok ka, sa dinner na ito, tuluyan, talunan ka na sa kamay ko, tapos na ang laro na ito. Simula ngayon, magsisimula na akong alisin, ang lahat ng meron ng pamilya Wu. Ikaw at ang nanay mo, hinding-hindi na, makakatulog ng payapa. Ipapakita ko pa sa'yo, kung anong pwedeng kapalit pag binangga mo si Wen Dongcheng. At ikaw rin, Bai Aneng, matagal mo nang sinasalungat, ang pamilya Wen sa Jiangsheng. Ngayon, sabay na nating aayusin ang lahat. Hu Mingshu. Walang problema. Ngayon, gagawin kong. Miss Meng, ikaw na ang susunod pumasok. Nagpapanggap. Sige, magpatuloy ka lang magpanggap. Woman Shu. Hindi na marami ang oras na natitira para sa'yo. Mas mabuti pang isipin mo na lang kung paano mo aayusin ang mga bagay tungkol sa sarili mong kinabukasan. Bakit ko kailangang umasta na parang iba? Wen Dongcheng, maikli na lang din ang oras na natitira sa pamilya ninyong Wen. Woman Shu, isang taong mula sa ibaba, pero hindi mo ipinapakita na natatakot ka kahit nasa matinding panganib. Kahit na napakaraming may kapangyarihan sa harap mo, kalmado ka pa rin at parang walang nangyayari. Kung dati pa ito, baka hinangaan pa kita ng kaunti. Pero ngayon, Pakiramdam ko, naghahanap ka lang ng kapahamakan. Tay. Huwag mo na siyang kausapin ng kung ano-ano. Paalisin mo na siya agad, mamaya na natin. Ayusin silang buong pamilya ng Wu. Tama ang sinabi mo. Hindi ko pwedeng, hayaan lang na dahil sa inyo. Mapahiya ang Jiangsheng, Woman Shu. Sumuko ka na, kailanman, hindi mo naman. Naging kakayahan na, lumaban sa pamilya naming Wen. Isa ka lang ordinaryong tao. Gusto mo pang makipagsabayan sa mga higanti. Parang langgam laban sa puno. Susunod na, ang bidding dinner. Opisyal na nagsisimula. Yung walang kinalaman, lumabas na kayo. Kayo, paalisin nyo silang dalawa. sila namang yan, inalipusta ang pangalan ng global commerce. Huwag niyo hayaang makatakas yan. Dongcheng, ikaw ba ang nagtawag sa kanila? Hindi pa ako nag-abiso. Paano mangyayari yun? Sino ba talaga ang nagpapalayas kay Mr. Wow? Ikaw ba? Ito ba yung presidente ng global commerce? Oo nga. Matagal ko na narinig na parang Diyosa raw si President Meng. Mukha nga talagang totoo pala. Hindi ba ikaw? President Meng. Ako si Zhao Wenbin ng Jiangsheng Zhao Group. President Meng. Matagal ko ng business partners. Ang mga yan. So ano ngayon? President Meng, pasensya na. Nagkaroon lang ng aberya sa bidding dinner ngayong gabi. Aberya. Hindi ko na itatago. May pumasok na langaw dito sa party. Nag-angas at nagpakilalang tagapagligtas ng pamilya Meng. President Meng, pakiusap, maghintay lang sandali. Tabi dyan. Galit na si President Meng. Baka hindi na. Matuloy itong bidding dinner. Iyon na mismo ang plano ni Wu Mengshu. Na makagulo dito sa event. President Meng, kami ang may pagkukulang. Aalisin ko na siya ngayon. Tumahimik ka. Ruyan, nagpapakumbaba kay Wu Mengshu. President Meng, Bakit ang respeto mo kay Wu Mengshu? Isang talunan lang naman siya, tandang Wen. Ano bang nangyayari dito? Ako Wu Mengshu, paano mong nakilala? Si President Meng? Nagulat ka ba? Si Wu Mengshu ang nagligtas ng buhay ng lolo ko, kaya nararapat lang na igalang siya ng pamilya Meng. Kanina ang pamilya Wen ang nagkamali. Sana naman, gusto mong, Patawarin ng pamilya Wen. kung may hiling si President Meng. Gagawin namin. Gusto ko maglaho kayong Wen.
Pumapayag ka ba? Mawala kami? Pag wala na ang Wen. Ako, baka naman. Pag nagsalita ka pa, babasagin ko na ang mga binti mo. President Meng, itong 400 bilyong puhunan. Pamilya Wen na ang magpaparaya. At ilalabas na namin lahat ng negosyo sa Jiangsheng. Ibibigay din namin kalahati ng assets namin bilang kabayaran. Wen Hongbo. Itong 400 bilyong puhunan, kailan pang naging? Sa'yo yan? Ano bang karapatan mong gumive up? Wow, Mengshu. Huwag kang maging gahaman. Gahaman? Simulat sa pool, kayo namang Wen ang gahaman. Hindi ba't kayo ang galit na inangkin na ang bida dito, sa bidding ay kayo? Hindi ba't inangkin nyong kayo ang maghahari sa buong Jiangsheng, at ang mga di sumusunod, papalayasin lahat dito? Hindi ba't pinagbantaan mong wawasakin ng pamilya Wow? Na pati ang manok at aso ng Huo, di na mapalagay. Wen Dongcheng. Ikaw mismo nagsabi Duyan, tama, kung ordinaryong tao lang ako. Malamang matagal nyo, na akong nilibing, sa kung saang madilim na sulok ng lipunan. Walang papansin. Walang tutulong. Hindi ba't pamilya Wen, ang marunong lang mang-api ng mahihina? Sakim sa pera. Ngayon, humaharap pa rin kayo sa akin. Na parang kayo ang matapang. Mababa pa rin tingin sa akin. Ngayon, Araw na ng pagguho ninyo Wen. ang hindi pagkakaunawaan nyo ni Dongcheng. Pwede namang malaki o maliit lang yan. Anong gusto mong mangyari? Malaki o maliit na misunderstanding. Nung si Wen Dongcheng, ginipit ang pamilya Huko. Bakit di nyo sinabi na misunderstanding lang yun? Wow, Mengshu. Sabihin mo na ang gusto mo. Ibibigay ko. Basta lang mapatawad mo ang anak ko at buong Wen sa lahat ng ginawa namin dati. Wen Hongbo. Isa lang ang hinihingi ko sa pamilya Wen. Gusto kong putulin nyo sarili nyong daan. At ang pamilya Wen, gusto kong wala ng katahimikan ni aso't manok. Walang katahimikan. Putulin ang sarili ninyong daan. Wen Hongbo. Dati, balak ko talaga, ibigay ang puhunan na 400 bilyon sa inyo. Pero ang pamilya Wen, palpak din pala. Yang anak mong si Wen Hongbo. Puro kay abangan at walang respeto. Walang silbi. Nasira mo ang pinaghirapan ko ng kalahating buhay dahil sa kapalpakang iyan. Tay, Tama na, huwag mo na siyang saktan. dalhin nyo tong dalawang to, ilabas nyo sila. Huwag niyo akong hawakan. Wow, Mengshu, huwag kang magpakasaya. Hindi ako papatalo. Never akong matatalo. Wow Mengshu. Tungkol sa atin. Bayaw. Kami naman ang Joe at Wow. Hindi naman kailangang umabot ng ganito, di ba? Hindi kailangan. Wow Mengshu. Lahat ng ito, kagagawa ni Wen Dongcheng. Siya ang tumulak sa akin, agawin ng ancestral house ninyo. Kung hindi nyo kami binyantaan, nang ganun, si Joe pa ang. Pinaniniwalaan mo ba yung sinasabi mo? Ang pamilya Zhou. Tapos na ang oras nyo. Anong? Hindi. Hindi mo pwedeng gawin ito? Mula nung naging sakim ang Zhou. Nakaguhit na ang ending nyo. Pamilya Zhou. Maglaho na kayo. Wow, Mengshu. Lahat ng ito, ideya ng ate ko ta. Wala akong kinalaman. Pati ang Joe, wala yang kinalaman. Pag malapit na ang sakuna, kanya-kanya. Wow Mengshu. Magmamakaawa ako sa'yo. Taas no akong hihingi ng paumanhin. Huwag mo kami kalabanin. Gusto ko lang, magkaroon ng maayos na buhay. Kaya ako naisip ang gumawa ng mali. Patawarin mo na ako. Hindi ko na dapat ginawa yon. Palagay mo ba? Ang magandang buhay ng Zhou dapat galing sa pagkawasak ng ibang pamilya. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin. Lumayas ka na. Ngayon, may nagtatanong pa. Basta sinabi ko. Songyi, Zhao Wenbin. Bakit hindi kayo umiimik? Kanina, habang nandito si Wen Hongbo. Hindi naman ganyang ugali nyo. Sir Wow. Niloko lang kami nung matandang si Wen Hongbo. Kayo talaga ang tunay na bida ng gabi ito. Oo, Sir Wow. Itong investment. Kahit 5 duling, hindi ko nakukunin. Ni piso, ayaw ko na. Sir Wow, ito ay Ate Mioen, ibigay mo na ang kontrata kay Sir Wu. Sir Wu, Ibinibigay ko na lahat ng investment na ito. Sa Bay Group.
Talagang mapagbigay si Sir Wu. Mukhang karapat-dapat ngang gawing kaibigan si Sir Wu. Hu Mingshu, sige, tatanggapin ko na. Pero bilang kapalit, kailangan mong tanggapin ang kalahating shares ng Buy Group. Kung hindi ako pipirma. Kung lahat ng presidente ng kumpanya sa Jiangsheng, katulad nyo, marunong tumano ng utang na loob, sigurado, ang investment na ito, lalago sa global commerce. Salamat, President Meng, sa tiwala. Sige, tapos na ang lahat dito. Pwede na sigurong tapusin ang bidding dinner. Hu Mingshu, salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Dapat yata, ako ang magpasalamat sa'yo, hindi ba? Yung eksena mo nung agawan sa kasal, hindi ko makakalimutan. About sa agawan sa kasal, huwag mo na pag-usapan. President Meng, malaking pasasalamat namin sa investment mo dito sa Jiangsheng. At nagbigay din ng tsansa sa Buy Group na makasugod papuntang Shangjing. Makasugod sa Shangjing. Hindi pa ba sinabi ng pamilya Lu sa'yo, ikaw at si Lu Mingjia, malapit na ikasal? Ikakasal na kayo. Sir Wu. Si Lu Mingjia at si Bai Xiaojia ay nagkaroon ng kasunduan sa kasal noon. An Ning. Hindi mo pa nasasabi sa akin, paano ba nagsimula ang kasunduang ito sa kasal? Ikaw, Paano ka naman napasangkot sa pamilya Lu ng Shangjing? ako, Bai Xiaojia. Pwede ba? ito ay isang bagay na ayokong balikan, mga alaala ng nakaraan. Siguro naman, alam na ni Mengzong ang tunay kong pagkatao. Tungkol sa mga nangyari sa tagong pamilya Bai. May ideya na ako tungkol dyan. Kung hindi ka komportable Bai Xiaojia. Ang tagong pamilya Bai. Ano ba talaga ang nangyari? Hu Mingshu. Mama, Ayokong magsalita pa ng marami. Naayos ko na ang tiket mo, para ngayong gabi. Ang pamilya Lu, doon sa kabila, inaayos na rin ang kasal. Mama. Bakit hindi mo man lang bigyan pa ako ng konting panahon? Anning. Ano ba talaga? Sa pagpunta mo sa Shangjing, mukhang kailangan mo nang bumalik. Ang Baishe Group, ipapamahala ko na lang sa mga tao ko. Hu Mingshu. Paalam. Anning. Anning. Meng Xiaoji. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Bai Xiaojia bilang anak sa isang sangay ng tagong pamilya Bai. Kahit mataas ang antas niya. Sa pangunahing pamilya naman. Si Bai Xiaojia ay parang kasangkapan lang sa kasal para sa kanila. Kasangkapan sa kasal. Narinig ko kay Lolo, 20 taon na ang nakalipas. Ginamit ng pamilya Bai ang mga anak nila mula sa sangay para makipagkasundo sa apat na malaking pamilya ng Shangjing upang labanan ang lumalakas na global Shanghang. Pinirmahan nila ang maraming kontrata sa kasal. Plano ng Bai na gamitin ang koneksyon ng apat na pamilya para buwagin ang pagdomina ng global Shanghang. Tama yan. Ngayong panahon, oras na para tuparin ang kasunduang ito sa kasal. Ang mga bagay na tulad ng kasal. Bakit napakadaling pagdesisyonan ng ganito? Tama ka. Pero bilang anak ng pamilya, hindi talagang maiiwasan ang ganitong mga kasal. Mapalad sila, pero malungkot din. Habang buhay, para silang mga tao-tauhan na palaging hinihila lang ang sinulid. Sa totoo lang, kung ikukumpara sa mga ordinaryong tao, ang mga anak ng pamilya, parang mga magagarbong manika lang. Kailangan kong gumawa ng paraan para pigilan ang kasal na yan. Wow Mengshu, sigurado ka bang kaya mo? Iyan ang kontrata sa pagitan ng apat na malaking pamilya ng Shangjing at tagong pamilya Bai. Ang nakapaloob na mga interes. Sobrang magulo, masyadong masalimuot. Ginoong Wow, dapat mo na lang kalimutan at tuluyang pamahalaan ang Baishi Group. Pamahalaan ng Baishe Group. Anong kalokohan? Pag-aari iyon ni Anning. Wow Mengshu, harapin mo ang katotohanan. Harapin ang katotohanan. Nasa mababang estado na ako. Ano pa nga bang dapat kong katakutan? Ang pamilya Lu ng Shangjing, bakit ako hindi maaaring pumunta roon? Ayos ang sinabi mong yan. Ayos talaga ang sinabi mong yan. Lolo Meng, Bakit ka nandito? nadaanan ko ang Jiangsheng. Napadaan lang din para bisitahin kayo. Si Bai Xiaojia ay ikakasal kay Lu Mingjia. Ako, matagal ko nang narinig ang tungkol sa'yo. Wow Mengshu, ano ba ang plano mo? Lolo Meng, Ang dahilan kung bakit ako nandito at nakakapag-usap sa inyo ay dahil kay Anning. Napatunayan niyang mapagkakatiwalaan ako at palagi niya akong sinusuportahan.
Pupunta ako sa pamilya Lu ng Shangjing. Para agawin sa kasal. Wow, Agawin ang kasal. Wow Mangshu, ang astig mo naman. Kasi, si Anding din, ginawa ang pag-agaw sa kasal ko dati. Talagang mainit ang dugo ng mga kabataan ngayon. Noong araw, ang lola mo, inagaw ko siya sa kasal din. Nakakatuwa, grabe. Napag-agawan pala ni Lolo si Lola sa kasal. Lolo, bakit di mo sinasabi sa akin ang tungkol doon? Nakaraan na ang nakaraan. Ngayong desidido ka, na wow Mangshu. Tutulungan na kita. Ano kaya ang balak gawin ni Lolo Meng? Sa katayuan mo ngayon, kung mag-aagaw ka ng kasal, pagtatawanan ka lang ng pamilya Lo. Pero, kung sa pangalan ng Global Shanghang mo gagawin, sa tingin ko, matitimbang at pag-iisipan din ng pamilya Lo. Ang pangalan ng Global Shanghang. Simula ngayon, ako, si Meng Chon, bilang chairman ng Global Shanghang, binibigyan kita ng posisyong Executive President. Executive President. Simula ngayon, ang katayuan mo sa Global Shanghang, kapantay na ni Rui yan. Pwede ka nang gumamit ng pandaigdigang yaman. Bilang komersyal na yamang maaaring gamitin. Sa tingin ko, wow Mangshu, sa talino mo sa negosyo, tiyak na mapapaangat mo pa ang Global Shanghang sa mas mataas na level. Bigla mo akong binigyan ng ganito kalaking posisyon. Ginoong Wow, huwag mong maliitin ang sarili mo. Kitang-kita naman namin lahat ang kakayahan mo. Simula ngayon, sabay na tayong magtatag ng mas makapangyarihang imperyo ng negosyo. Palagay ko rin okay ang ideyang yan. Maligayang pagdating, Ginoong Wow, sa Global Shanghang. Wow Mangshu, hindi ko ito tinatapon lang basta-basta sa'yo. Na parang limos ang posisyong yan. Wala pa akong binigay kailanman sa iba. Ikaw lang ang karapat-dapat sa posisyong ito. Sumama ka sa akin sa kotse. kaya ko namang maglakad mag-isa. Malapit na talaga ang kasal natin. Nag-aalburuto ka pa rin sa akin. Nag-aalburuto ka. May karapatan ba talaga akong mag-alburuto? Bitawan mo ako. Huwag ka namang pakasungit dito. Kung ayaw mo ng pakiusap, pilitin na lang. Sumama ka sa akin sa kotse. Bye Aneng, sinasabi ko sa'yo. Tong kasal na to. Kahit 100 beses mong ayaw, kailangan pa rin nating ituloy. Ang mga interes na nakatali dito, hindi yan basta-basta, isang, ayoko, o, hindi ko gusto, masosolusyonan agad. Sa totoo lang, Maganda ka namang tumingin. Hindi rin naman ako, masusuka sa'yo para lang magpakasal. Lu, alam ko, hindi mo rin naman gusto na gawing kasangkapan sa Alliance. Ano kaya, tayo na lang. Siyempre ayoko rin. Pero may laban ba ako para kung mawala? Ikaw nga, Bai Aneng, batang-bata, anak ng Bai family. Heto ka rin, nagpapasensya sa ugali ko. Di ba? Sumunod ka na lang at magpakasal tayo, magkaanak. Yan ang gusto makita ng dalawang pamilya. Magpakasal at magkaanak. Ano? Ayaw mo? Simple lang naman. Ayaw ko lang talaga na ikaw ang pakasalan ko. O baka naman gusto mo, yung si Wo Mingxiu. Huwag mong banggitin ang pangalan niya. Sinasabi ko sa'yo. Hindi pa tapos ang kwento namin ni Wo Mingxiu. Pag natapos ko na, ang kasunduan natin, una kong gagawin, ay babalikan ko siya para maningil. Ang posisyon ni Hu Mingxiu ngayon. Di mo naman pwedeng ikumpara sa'yo, Lu Mingji. Bakit? Ako, si Lu Mingjia, anak ng Lu family, sikat. Hindi ko ba kaya, isang gaya ni Wo Mingxiu? Si Hu Mingxiu, close na ngayon, sa chairman ng Global Traders, si Meng Chianhe. Hindi mo siya basta galaw. Ang patriarch ng Meng family, chairman ng Global Traders. Hindi impossible. Pero, Kahit close siya kay Mang Meng, so what? Wo pa rin ang apelyido niya, di ba, hindi Meng? Hindi ako naniniwala na si Mang Meng, ipagtatanggol pa si Wo Mingxiu, para lang mag-away sa apat na, malaking pamilya ng Shangjing. Si Wo Mingxiu, hindi siya makakatakas. Pinahiya niya, ako sa auction. Palagay mo ba palalampasin ko siya? Lu Mingji, isang pakiusap lang ako ngayon. Kung papayag ka lang, magpapakasal na ako sa'yo. Huwag ka nang makialam. Kay Hu Mingxiu. Sa tingin mo ba, meron ka pang mapagpipilian ngayon? Wala ka ng ibang choice. Kundi bumalik sa Lu family para tapusin ang kasunduan. Sumakay ka na sa kotse.
Ngayon na ang masayang araw, ng kasal mo kay Lu Xiao. Palpak naman ang mukha mo. Nakakahiya naman yan. Ma, wag mo na pong sabihin. Si Lu Xiao, di ba, napakaswak sa'yo. Tayo'y pangalawang linya lang ng Bai family. Di naman sikat. Makapag-asawa ka kay Lu Xiao. Swerte mo na yan. O siya, ibalik mo na ang sigla mo. Ang dami-daming bisita dito. Pag nakita nila, yang itsura mo, nakakahiya, ma, para sa akin. Lu Xiao. Congratulations, Boss Li, Boss Son, Boss Ye. Ming Jia, salamat sa pagdating ng tatlong patriarch. Nasaan ang tatay mo? Di pa dumarating? Papunta na po si Daddy. Pasensya na po at naabala kayo. Ang tatay mo, matanda na, dapat. Maipasa niya na sa iyo ang mga gawain ng pamilya. Matibay pa ang katawan ng daddy ko, hindi pa panahon para magpasa. By the way, Nasaan si Miss Bai? salamat sa pag-attend, sa kasal ng anak kong si Aneng. Aning, magpakita ka sa mga patriarch. Si Miss Bai, gandang-ganda. Talagang, perfect na match. Miss Bay, Puyat ka yata, pinagod ka ba ng mga usapin, tungkol sa kasal, Oo nga. Si Aneng kasi, super hands-on talaga sa kasal. Lahat ng detalye, siya mismo nag-aasikaso. Kaya tuloy, kulang din sa pahinga lately. Aneng, tama na yan. Kasal natin to. Ako, Mga boss. Bilang bata ng angkan kasama ang aking asawa, muli pong nagpapasalamat sa tatlong patriarch. Aneng, anong ginagawa mo? Araw mo ngayon, Aneng. Bye, Aneng. Talaga bang hindi mo bibigyan ng respeto ang Lu family namin? Lu Mingji. Hindi ako ang asawa mo. Bye Aneng. Ano ba talaga ang plano mo? Kasal niyo ta, kay Lu Xiao. Ba't ka pa nag-iinarte dyan? Bilisan mo't mag-sorry ka kay Lu Xiao. Ma, tayo naman ay taga-Bai family. Di rin kailangan maging sobrang humble. Aneng, uminom ka ba ng kung anong gamot? Alam mo ba kung anong okasyon to, kung may? Sasabihin ka, gawin na lang natin, pagkatapos ng kasal. Okay, Lu Mingji. Hindi talaga kita papakasalan. Akala mo ba, hindi na kita mapapaamo? Lu Xiao, bigyan mo ko ng konting panahon. Papaalalahanan ko ng maayos si Aneng. Panahon? Binigyan ko na si Bai Aneng ng 3 taong panahon. Ang ginawa niya, nagpunta pa sa Jiang Province, itatag pa ang Bai Group. Ang dami niyang ginawang kahihiyan para sa Lu family namin. Itong kasal na to. Lahat ng mayaman sa Shangjing nandoon. Ikaw, Bai Aneng, sabihin mo na ayaw mong magpakasal sa akin. Nakahanda na ang lahat, hindi na pwede umatras. Ayaw mo man, kailangan mong magpakasal. Anak, bakit ba? May mali ba kay Lu Xiao? Bakit mo ginagawa to? Ma, may mahal akong iba. May mahal? Huwag mong sabihin. Si Bai Aneng, gusto, lang ng taga-deliver. Lahat. Ang fiancé ni Lu Mingjia, nagmamahal pala ng isang taga-deliver lang. Nakakaloka. Palaos pa si Lu Xiao, pero mas gusto pa rin. Ang isang, taga-deliver, di makalimutan. Oo, Bai pa ang apelyido, pero sangay lang ng Bai family. Makapag-asawa kay Lu Xiao. Swerte na talaga yun. Si Wo Mingxiu, sa harap ko, Lu Mingjia, ano bang laban niya? Ako, isa sa 4 na sikat na anak ng Shangjing. Anak ng swerte. Isa sa 1 milyon. Si Wo Mingxiu lang, ano bang meron sa kanya? Miss Bay, Sa tingin ko, nalilito ka lang. Yung mga nasa baba ng lipunan. Walang kaya. Mabulaklak lang magsalita. Miss Bai. Si Lu Xiao lang ang bagay talaga sa'yo. Si Wo Mingxiu, sa pangalan pa lang, walang kwenta. Kahit paano, di niya mahihigit si Lu Xiao. Mas mabuti pang, umuwi ka na, tapusin mo na, putulin mo na ang koneksyon ninyo. Bawal mong sabihin ganyan tungkol kay Hu Mingxiu. Hindi ka pa rin tapos, ano? Ma, hindi mo pa ako kailanman pinagsasampal. Lahat naman dahil sa'yo, wala kang alam sa pakikisama, Lu Jia. Ilang beses mo kami binigyan ng palugit. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan ang katotohanan mo. Hindi kita sasampalin. Pero ikaw mismo, hindi mo na nga alam kung sino ako. Sigurado ako, pagkatapos mong marinig lahat ng yon, naiintindihan mo na siguro. Si Lu Mingjie lang, ang karapat-dapat sa'yo.
Ito ang deep blue na puso. 200 milyong piso ang ginastos ko para sa customized na singsing na may diamante. Basta isuot mo to. Pakasalan mo ko. Lahat ng nangyari noon. Palalampasin ko na. Kasama na si Woo Mangshu. Hindi ka ba nag-aalala na baka gumanti ako sa kanya? Basta pakasalan mo ako. Lahat ng nakaraan, pwedeng limutin. Hindi ko pahihirapan. Si Woo Mangshu at pamilya niya. Narinig mo ba? Si Lu Xiao, malinaw nang ipinahayag ang saloobin niya. Sabihin mo na ang oo kay Lu Xiao. Miss Bai, tumigil ka na sa katigasan ng ulo mo. Si Lu Xiao ang pinakamagandang pagpipilian mo. Pag napamiss mo pa ang pagkakataong to, baka pagsisihan mo ng huli. Lahat kami, taos pusong bamabati na. Huwag mong biguin ang lahat ngayon. Kayong dalawa, ang kinabukasan ng Bai pamilya at Lu pamilya. Isuot mo na. Pakasalan mo ko. Kung ayaw mo, pwede kitang dalhin palayo. Woo Mangshu, ikaw ha. Naglakas loob ka pang agawin ang kasal ko. Ito pala ang Woo Mangshu na tinutukoy ni Lu Xiao. Akala ko kung gaano katapang. Yun pala sa itsura, parang ordinaryo lang. Paano ka naman makakapantay kay Lu Xiao na tunay na dragon sa tao? Kung naglakas loob kang pumunta sa kasal ni Lu Xiao, dapat handa ka. Sa consequence na walang balikan. Bakit ka nandito? Dahil inagaw mo na ang kasal para sa akin. Inagaw ang kasal. Masaya ako na pumunta ka. Pero mas mabuti pa, umalis ka na. Hindi ito lugar para sa'yo. Nag-aalala ka sa akin, no? Ang mga dumating ngayon, puro mga bigating tao dito sa Manila. Kung lahat sila magagalit sa'yo. Natatakot ako, na dapat talaga umalis ka na. Huwag ka nang mag-alala. Kung naglakas loob akong pumunta, may sapat akong dahilan para agawin ang kasal. Ikaw ang dahilan kung bakit ang anak kong babae, naging ganyan ang kalagayan. Tita, ang anak mo ay tao. Hindi siya gamit para sa business ng pamilya niyo. Hindi siya kalakal na ipapalit sa kapangyarihan. Buhay niya to, kahit na anong mangyari, mas matibay pa siya sa ordinaryong tao. Binigyan ko siya ng perpektong buhay at pagpapalaki para sa araw na ito. Ngayon, bumalik ka na sa labas. Ayokong maging malas. Ang kasal ng anak ko. Ma, papangakuan ko siyang makakaalis. Huwag mo na siyang pagsalitaan ng ganyan. Tara na. Dahil nandito na tong isa, huwag mo na siyang paalisin. Akala mo ba natatakot ako sa inyo? Sige, kung ganyan ang kumpiyansa mo, pagpapahiya kita, pipalyain ko ang kaawa-awa mong pride. Ang pinaka-espesyal na bodyguard ng Lu family, nandyan lang sa pintuan. Nasa labas lang siya, isang tawag ko lang. Di mo alam kung paano ka mawawala. Huwag mo. Lu Xiao, pumapayag akong pakasalan ka. Basta wag mong galawin si Hu Mingshu. Huli na. Nasa harap ko na siya. Wala nang rason pa para magpakumbaba. Lu Xiao, ito pa rin ay kasal ninyo ni Miss Bai. Mas mabuti na wag na kayong gumamit ng dahas. Tama ang sinasabi nyo, sir. Woo Mangshu, ako ang pinuno ng Sun family. May payo ako sa'yo. Lumayo kayo dito. Huwag mo nang tapakan ang Maynila. Huwag mo nang tapakan ang Maynila. Gamit ang power ko bilang family head, pinapangako ko, walang mangyayari sa'yo. Pero kung matigas ang ulo mo, ang Sun family ang unang-unang, di magdadalawang isip na kalabanin ka, wala nang dapat pang pag-usapan pa sa isang katulad mo. Lu Xiao. Ako na bahala, palayasin siya sa Maynila. Sigurado ba kayong papakialaman niyo ako? Bakit, kailangan pa bang magpaligoy-ligoy? Para tapatan ka, o baka may tagong identity ka na? Dapat namin alalahanin? Isang delivery rider. Anong identity ba ang meron nun? Woo Mangshu. Umalis ka na. Huwag ka nang bumalik dito sa Maynila. Isipin mo na lang, ito na ang huling beses natin. Huwag kang mag-alala. Pumunta ako ngayon dito para dalhin ka palayo. Hindi mo siya madadala kung di ka sumusunod sa payo ng mga elders. Huwag mo na kaming sisisihin kung maging malupit kami. Kung ganyan, wala na akong masasabi pa. Woo Mangshu, bahala ka na sa buhay mo. Bahala ka na. Kung halimbawang, pumunta ako dito bilang ng Global Chamber of Commerce. May lakas ba kayo para galawin ako? CEO ng Global Chamber of Commerce. Baliw ka ba? Anong koneksyon? Anong koneksyon? Meron ka sa Global Chamber of Commerce? Ang Global Chamber of Commerce, pinakamalaking kumpanya sa buong mundo. Di pa narinig na may posisyong CEO. Woo Mangshu.
Huwag kang magdadahilan sa amin ng mga bagay na imbento. Walang paligsahan, kunin nyo na siya. Kung ipapakita ko ang card na to, may lakas pa kayo para galawin ako. Ano yan? Ano yan? Supreme Black Card. Dalawa lang yan sa buong mundo. Pwede niyang galawin ang lahat ng gold reserves ng buong mundo. Imposible yan. Yung dalawang black cards na yun. Dapat hawak, yun ng Mang family. Supreme Black Card. Ang card na to, ito ang patunay ng identity ko. Ngayon, Meron pa kayong lakas ng loob galawin ako. Hu Mingshu, ikaw ba? Tama. Nakuha ko na ng pagkilala mula sa Mang family. Ngayon, may karapatan na akong dalhin ka. Lu Xiao. Sobrang laki ng Global Chamber of Commerce. Kung totoo. Dahil lang sa isang card. Nagbaka sakali ka magpanggap bilang CEO. Sobrang tapang. Mo naman ata, tay. Ang kasal ng anak ko. Hindi pwedeng guluhin ng kahit sino. Kahit totoo, ang pagkakakilanlan mo bilang CEO ng Global Chamber. Wala kang karapatan. Dalhin ang anak ng Bai family. Lulaw. Buti dumating ka na rin. Tita, huwag ka nang mag-alala. Habang nandito ako. Walang mangyayaring gulo. Wow, Mingshu. Dapat umalis ka na. Parang napakadaling palayasin siya ni Lulaw. Ha! Ang apat na pamilya dito sa Maynila, nagkakaisa. Kinakalaban ng Lu family, parang kinakalaban mo na rin kaming lahat. Ngayon, walang takas. Walang makakatulong kahit sino pa. Wow family, di ba? Sakto sa Jiangcheng. May ilang koneksyon din ako roon. Para tapatan ng isang katulad mong hamak, sobra pa yon. gusto mong galawin ang Hu family ko. Walang takot. Ikaw. Pwedeng mawala ka na lang, at walang makakaalam. Lalo na, ako ay kabilang sa apat na pinakamalalaking pamilya sa Maynila. Gusto ko lang malaman kung sino ang maglalakas loob habulin ako kung galawin ko ang Wu family. Walang alam. Akala mo ba ang Lu family kayang tapatan ng isang tulad mo? Pagsaluduhan ko lang. Pwede ko na palubugin ang Wu family. Nang paulit-ulit. Medyo gabi na. Dapat tapusin ang kaguluhang ito. Ming Jia, basta magpakabait. Kayo ni Miss Bai. Ang bukas, bahala na sa bukas. Ngayon, itapon na muna ang walang utang na loob na to. Naiintindihan ko, tay. Hu Mingshu, umalis ka na. Walang makakagalaw sa akin. Angas mo. Guard. Baliw ka na ba? Bumalik ka dito. Hu Mingshu, wag mo. Lu Xiao, papakasalan kita. Seryoso, magpapakasal ako sa'yo. Wag mong galawin siya. Ang anak ng Bai family. Huli na, siya, asal walang modo. Gumawa siya ng problema. Huwag kang magtakapong. Maging malupit ang Lu family. Bakit di ka makasalita? Natakot ka na ba? Hindi ko talaga alam kung saan ka humugat ng lakas ng loob para agawin ang kasal ko kay Lu Mingjia. May kakayahan ka ba? May sapat kang credentials? Sa susunod na buhay, mag-ingat ka na lang. Dalhin niyo na siya. Bago nyo ako galawin, mag-isip kayong mabuti. Ikaw, tumigil ka dyan. Ngayon mismo, mamamatay ka na. Nagdadabog ka pa sa harap ko. Bai Aneng, bakit nga ba ako hindi sapat para sa'yo? Status, posisyon. Ano ba ang kulang ko sa kanya? Dahil sa kanya, nakikita niya akong tao. Isang malayang tao. Walang pumipigil. Di ko maintindihan. Dahil lang ba sa ganyang? Kabata at simpleng dahilan? Sige, okay. Wala na tayong pag-uusapan. Dalhin nyo na siya sa baba, balatan, basta duruin nyo. Gusto ko lang makita kung sino ang maglalakas loob galawin siya. Si Mang Lao pala ang dumating. Chairman ng Global Chamber. Mang Chon. Eto, Iyan yung nangyari sa auction dati, Lu Xiao. Akala mo ba, nalulungkot ako na buhay pa ako? Ming Jia, kilalang kilala mo ba si Mang Lao? Tay, ako, Lu Changchong. Magaling ang pagpapalaki mo ng anak sa auction sa Haicheng. Ang anak mo. Tinawag akong matanda. Matandang walang kwenta. Mang Lao, Mang Lao, kasalan yan ng Lu family. Bakit ganito, ang Lu family? Ano bang meron dyan, Mang Lao? Ginagalang kita kasi, dahil, ako ang chairman ng Global Chamber, dahil ako ang hawak ng ekonomiya ng apat na malalaking pamilya ninyo. Sa Maynila, ngayon, ang CEO ko. Dito sa Lu family. Nagrabyado ng ganito, balak niyong balatan pa, ang apat na pamilya ninyo. Gusto nyo bang magpakita? Nang galing sa harapan ko? Mang Lao, papaliwanag ko po. Wala nang paliwanag. Kayo apat na pamilya.
Matagal na kayong nakaupo dyan. Panahon na para maghanap ng bagong lakas sa Maynila. Mang Lao, hindi mo naman pwedeng ganunin. Ganun lang ba? Dahil kay Wow Mangshu, pinaplano niyong wasakin ang 4 na pamilya namin? Tama, simula ngayon. Wala na ang 4 na pinakamalalaking pamilya sa Maynila. Mang Lao, hindi naman tama yan. Pakinggan niyo muna ang paliwanag ko po. Ano pang paliwanag? Wala na. Wow Mangshu, di ba agaw kasal ang gusto mo? Ibinibigay ko na si Bai Aneng sa'yo. Okay, tulungan mo na, pigilan si Mang Lao. Ngayon, di ko na kontrolado ang sitwasyon. Wow Mangshu, ibibigay ko na lahat sa'yo. Pakiusap. Bakit? Galit ka sa Mang family? Tay, ako, tapos na, wala na. Pinagkamalan ko, bulag ako sa katotohanan, bulag talaga. Luming Jia. Dahil sa Lu family nyo. Nadamay pa ang Son family namin. Tulad ng sinasabi ko, sa harap ng Global Chamber, lahat ng 4 na pamilya. Walang panama. Anong gagawin natin? Wow Mangshu, wala na kayong hadlang ni Miss Bai. Nilinis ko na lahat ng balakid para sa inyo. Ang susunod, kayo nang bahala sa buhay ninyo. Salamat Mang Lao. Salamat, Mang Chairman. Ngayon lang ako nakaranas ng agaw kasal, ha? Sana next time, turuan mo ako ulit para matikman pa ng ilang beses. Hindi na ako aalis. Kay Hu Mingshu. Kung papilitin kang ipakasal uli ng Bai family, agawin ko pa din yun, walang atrasan.